Mga Bilang, chapter 6, verse 1 up to 27. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ng Israel, at sabihin mo sa kanila, pag ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang nasariyo upang tumalaga sa Panginoon, ay ihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya ay hindi iinom ng suka ng alak o tubang nakalalasik, ni inuman ng anumang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matupad ang mga araw ng kanyang itinalaga sa Panginoon, ay magpakabanal siya. Kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga sa Panginoon, ay huwag siyang lalapit sa patay na katawan. Siya ay huwag magpapakarumi sa kanyang ama o sa kanyang ina o sa kanyang kapatid na lalaki o babae, pagka sila'y namatay, sapagkat ang pagtalaga niya sa Diyos ay sumasa kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga ay banal siya sa Panginoon. At kung ang sinuman ay biglang mamatay sa kanyang sipi at mahawa ang ulo ng kanyang pagkatalaga, ay aahitan nga niya ang kanyang ulo sa araw ng paglilinis. Sa ikapitong araw ay aahitan niya ito. At sa ikawalong araw ay magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 inakay na kalapati sa saserdote sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ihahandog ng saserdote ang isa na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang isa ay pinakahandog na susunugin. At itutubo sa kanya, sapagkat siya ay nagkasala dahil sa patay, at babanalin ang kanyang ulo sa araw ding yaon. At itatalagan niya sa Panginoon ang mga araw ng kanyang pagkatalaga, at siya ay magdadala ng isang korderong lalaki ng unang taon na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Datapwat, ang mga unang araw ay nawawalan ng kabuluhan sapagkat ang kanyang pagkatalaga ay nadumhan. At ito ang kautusan tungkol sa Nazareo. Pagka natupad na ang mga araw ng kanyang pagkatalaga, siya ay dadalhin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanyang ihandog ang kanyang alay sa Panginoon na isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin, at isang korderong babae na unang taon na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan, at isang tupang lalaki na walang kapintasan na pinakahandog tungkol sa kapayapaan, at isang bakul na tinapay na walang libadura, mga munting tinapay na mainam na harina na hinaluan ng langis, at mga manipis na tinapay na walang libadura na pinahiran ng langis, at ang handog na harina niyaon, at ang mga handog na inumin niyaon. At ihaharap na saserdote yaon sa harapan ng Panginoon, at ihahandog ang kanyang handog dahil sa kasalanan, at ang kanyang handog na susunugin. At kanyang ihahandog sa Panginoon ang tupang lalaki na pinakahain na handog tungkol sa kapayapaan, nakalakip ng bakul ng mga tinapay na walang libadura. Ihahandog din ng saserdote ang handog na harina niyaon, at ang handog na inumin niyaon. At ang Nazareo ay mag-aakit ng ulo sa kanyang pagkatalaga sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at kanyang dadamputin ang buhok ng ulo ng kanyang pagkatalaga, at ilalagay sa ibabaw ng apoy na nasa ilalim ng hain ng handog tungkol sa kapayapaan. At kukunin ng saserdote ang lutong balikat ng tupa, at isang munting tinapay na walang libadura sa bakul, at isang manipis na tinapay na walang libadura, at ilalagay sa mga kamay ng Nazareo pagkatapos na makapaghaahit ng ulo ng kanyang pagkatalaga. At aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harapan ng Panginoon. Ito'y banal sa saserdote,
pati ng dibdib ng inalog at ng hitang itinaas. At pagkatapos nito'y ang Nazareo ay makaiinom ng alak. Ito ang kautusan tungkol sa Nazareo na nagpanata at tungkol sa kanyang alay sa Panginoon dahil sa kanyang pagtalaga, bukod pa sa aabutin ng kanyang mga kaya. Ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata, ay gayon niya dapat gagawin. Ayon sa kautusan tungkol sa kanyang pagkatalaga at sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sasabihin sa ganitong paraan, basbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Inyong sasabihin sa kanila, pagpapalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at aking pagpapabalain sila. Amen, Lord Jesus. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.